Gandang gabi na naman sa inyong lahat mga kaibigan ko. Nawa po ay patuloy nating nararanasan ang kabutihan ng ating Diyos. At ngayon po ay gagabi na naman, almost 6 PM na. At tayo po ay nagpupuri sa Panginoon dahil ngayon po ay pang day 86 na po natin sa ating Bible reading. Napakabuti ng Diyos. Kung wala po ang Panginoon, hindi po natin magagawa ang bagay na to. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin kasi baka uminit po ang ating cellphone, mamamatay ng kusa. Pasensya na kung bakit ko sinasabi kasi talagang kuminsan ay isang chapter lang talaga ang nababasa natin dahil po sa ating cellphone. Pero try po natin kung makabasa po tayo ng dalawang chapter ngayon, kaya lang medyo alanganin. So, magpaganon pa man, tayo po ay magsimula na at inaanyayahan ko po kayo na sabayan nyo po ako at nawa po ay nakikinig din kayo dyan ng salita ng Diyos na akin pong ipinangako sa Panginoon na babasahan ko po kayo dito po sa aking YouTube channel. Gabayan ako at patnubayan ng Diyos, ganon din kayo at samahan tayo ng banal na Espiritu Santo sa pagbabasa upang maunawaan po natin ang ating binabasa. Tayo po ay nasa Hukom pa rin, Hukom chapter 10, at ang title po nito, sina Tola at Jair. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola ang naging hukom ng Israel. Siya'y anak ni Puwa at apo ni Dudu. Buhat sa lipi ni Isakar, sa Samir siya nakatira, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang namamahala sa Israel at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga-Galaad at namahalang 22 taon, 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Galaad ay may 30 lungsod na ang tawag ay lungsod Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Amonita. Ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosa ng Syria, Sidon, Moab, Ammon at Palestina. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at pinabayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Galaad sa silangan ng ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Ammonita at Filisteo ang mga nasa ibayo ng ilog Jordan, ang mga lipi na Juda, Benjamin at Ephraim, anupat nalagay sa gipit ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo, Yahweh, tumalikod kami sa inyo at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Ammonita, Filisteo, Denonyo, Sidonyo, Amalisita at mga Maonita, dumating kayo sa akin at iniligtas ko naman kayo, ngunit tinalikdan ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan? Ngunit patuloy ang pamamanhik ng mga Israelita. Nagkasala nga po kami. At gawin ninyo sa amin ang ibig ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Dahil dito muli niyang nilingap ang mga Israelita. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Ammonita at mga Israelita. Ang mga Ammonita ay nagkampo sa Galaad, sa Mispa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Galaad at lahat ng taga-roon kung sino ang manguna sa atin sa pagkikipaglaban sa mga Ammonita ay siya nating kikilalaning puno ng buong Galaad. Ituloy po natin sa chapter 11, si Jefte. Si Jefte na taga-Galaad ay isang matapang na mandirigma. Si Galaad ang kanyang ama at ang ina niya ay isang masamang babae. May anak pa si Galaad sa kanyang asawa at nang lumaki ang mga ito, pinalayas nila si Jefte. Sinabi nila, "Hindi ka makakatikim ng mana mula sa aming ama pagkat ikaw ay anak sa ibang babae.
Kaya umalis si Jefte at nanirahan sa Tob. Doon nag-ipon siya ng ilang taong itinakwil ng lipunan at sila ang nagsama-sama. Pagkaraan ng maraming araw, nilusob ng mga Amonita ang Israel dahil dito si Jefte ay ipinasundo ng mga pinuno ng Galaad. Sinabi nila, "Ikaw ang mamuna sa amin sa pagkikipaglaban sa mga Amonita." Sumagot si Jefte, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin? Kaya ninyo ako pinaalis sa Galaad. Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon pagkat nais namin ikaw ay makasama namin sa pagkikipaglaban sa mga Amonita. Ibig din namin ikaw ang mamahala sa Galaad." Sinabi ni Jefte, "Pag isinama ninyo ako sa pagkikipagbaka sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong puno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming puno." Naririnig kami ni Yahweh. Si Jefte ay sumama sa kanila sa Galaad at itinalaga roon bilang pinuno, at sa pagkakataong yaon, sinariwa niya sa Mispa sa harapan ni Yahweh ang mga kondisyon niya sa pagtanggap sa tungkuling yaon. Si Jefte nagpasugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, "Bakit ba ibig ninyo kaming lusubin?" Ang sagot ng hari ng mga Amonita, "Ibig naming mabalik sa amin ang aming lupain, pagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, sinakop nila ang aming lupain mula sa ilog ng Arnon hanggang sa ilog ng Jabok." Pinabalik ni Jefte ang kanyang mga sugo at ipinasabi, "Wala kaming kinakamkam na lupa sa Moab o ng Amon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga pinuno, ang aming ninuno, wala kaming kinamkam na lupa ng Moab o ng Amon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa ilang patungong luok ng Agaba hanggang sa Kadis. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain ito, ngunit hindi pinayagan. Gayon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Kadis. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang nilisan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab. Sa ibayo ng ilog Arnon, doon sila humimpil. Hindi sila tumawid ng ilog pagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon kay Haring Sihon ng mga Amoreo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito, ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon niya sa Jahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita, ngunit sila'y ipinalupig ni Yahweh sa mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoreo sa dakong yaon ay nasakop ng mga Israelita, buhat sa Arnon, sa timog hanggang sa Habok, sa hilaga, at buhat naman sa ilang, sa silangan hanggang sa Jordan, sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoreo upang ang lupain nila'y tirhan ng mga Israelita, at ngayoy ibig ninyo itong kunin? Inyo nang lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosan ninyong si Semus. Ngunit huwag ninyong pagkikialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Akala mo ba'y mas malakas ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? At minsan man ba'y tinangka niyang digmain ang Israel? Hindi ba't ang mga Israelita ay 300 taon nang naninirahan sa Hesbon, Arwer, sa mga bayan sa paligid nito at sa mga lungsod sa palibot ng ilog Arnon? Bakit ngayon lamang ninyo naisipang kunin ang mga ito? Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Bakit ninyo kami ginugulo? Si Yahweh ang bahalang humatol sa atin, ngunit ang pasabing ito ni Jefte ay hindi pinansin ng hari ng mga Amonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jefte. Napunta siya sa Galaad at Manasis. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. At nangako si Jefte kay Yahweh ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitang ito, susunugin ko sila bilang handog sa inyo, ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko."
Sinalakay nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng minit hanggang sa Abel Kiramim. Marami silang napatay na Amonita. Ang anak ni Jephthah. Nang magbalik si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, hinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon, na ipangako ko kay Yahweh na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway ng mga Amonita. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking kaibigan upang ipagluksa ako ng 2 buwan ng aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi makakaasawa. Pagdaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinigawa naman nito ang kanyang pangako kay Yahweh at siya'y namatay na isang dalaga. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang kamatayan ng anak ni Jephthah. Ayan, purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito, sa mga pangyayari na pinaalam niya sa atin sa panahon ng mga naunang mga Israelita. Ito si Jephthah, pabugso-bugso kapag nangangako sa Panginoon. Hindi nag-iisip, basta na lang sinabi kay Yahweh yung ganon, na kung sino man ang kanyang mabungaran, nagkataon na yung kanyang anak ang kanyang nabungaran. So, hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang pangako sa Diyos. At yun nga po ang nangyari. Talagang inihandog niya o pinatay niya ang kanyang anak dahil sa pangako niya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, mahirap pag nangangako tayo sa Panginoon. Alam niyo po nung araw, nung aking mga kabataan sa pagiging worker sa church, madalas po akong mangako. Yung emosyon ko, nag-uumapaw, "Lord, maglilingkod ako sa iyo hanggang ako'y nabubuhay." Pero nakakatakot kasi bilang tao, ipapakita ng Diyos sa atin yung ating kahinaan. Kaya mahirap po yung nangangako sa Panginoon. Huwag po tayong pabugso-bugso dahil nakakatakot kapag hindi po natin tinupad. Mabuti nga at may repentance na ngayon. Tinatanggap ang Panginoon kapag tayo nagkasala, ay andun lagi ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating ang ating Bible reading. Ayan, tinitignan ko po, nadidistract ako sa aking cellphone dahil naglulubat siya. At maraming salamat sa Diyos dahil nakadalawang chapter po tayo ngayong gabi. Purihin po ang ating Diyos. Lagi ko lang pong sinasabi, maging handa po tayo palagi, magpakatino, magpakabuti sa harapan ng Panginoon. At laging manalangin, laging magbasa ng salita ng Diyos at lumalo po tayo sa mga gawain upang sa ganon, makahalubilo din po natin ang ating mga kapwa Kristiyano at makarinig din po tayo ng salita sa ating mga leader, sa ating mga pastor. Isa pong masaya at magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.